Si Klay Thompson mga kabasketball ay nag-iwan ng maraming pera sa table sa kanyang paglabas sa Dallas. Matapos ang halos 2 buwang rumors mga kabasketball, nagkasundo si Klay Thompson at ang Dallas Mavericks sa isang buyout noong Sabado ng hapon na nagbigay daan para sa sharpshooter na makasama si Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat. Sinubukan ng Mavericks na i-trade siya, ngunit it was always going to be difficult mga kabasketball na i-trade si Thompson sa kanyang edad at cap hit. With them agreeing sa isang buyout, ang Pag-asa ay handa siyang ibigay ang isang decent chunk ng kanyang salary. At boy, ginawa niya. Ayon kay Mike Scotto ng Hoops Hype mga kabasketball, ibinigay ni Thompson ang humigit kumulang 9.8 million of the 17.5 million he was owed to enter free agency, well over half of what he was owed. Nakatakdang pumirma si Thompson ng 2 taon, 13 million deal sa Miami Heat na magkakaroon ng player option sa ikalawang taon. Depende sa structure ng deal na iyon, si Thompson mga kabasketball likely gave up between 3 at 4 million in total para umalis sa Mavs. He might be getting that additional year, ngunit malamang na makakakuha siya ng higit pa kung gusto niya. Kahit na wala na siya sa top of his game anymore, si Thompson mga kabasketball ay isa pa ring valuable sharpshooter na gusto ng maraming koponan bago niya ginawa ang kanyang desisyon na pumunta sa Heat but not to the point that they would have wanted to trade anything. Sa puntong ito mga kabasketball, nais ni Thompson na makipag-compete para sa championships, at naniniwala siyang ang Miami Heat ay nagbibigay sa kanya ng best chance na gawin ito habang binibigyan siya ng magandang good playing time. As defenders crash on Antetokounmpo, maaari itong mag-iwan sa kanya ng pagkakataong makatanggap ng maraming open looks. Ang Dallas Mavericks mga kabasketball will still be on the books para sa humigit kumulang 7.6 million salary ni Thompson, ngunit someone from the roster had to go. Sila ay nasa 16 standard contracts at ngayon ay nasa 15 with this buyout. Nag-iiwan ito sa kanila ng total salary na humigit kumulang 214 million, which is well over the salary cap, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mas important thing ay ang mga ito ay humigit kumulang 12 million short of the tax line. They were already about 2.3 million short of it, ngunit nagbibigay ito sa kanila ng higit pang room. Ang Mavericks ay mayroon pa ring humigit kumulang 7 million na natitira mula kay Anthony Davis trade exception na nilikha noong Pebrero na mag-e-expire sa paligid ng trade deadline sa darating na season. Karamihan sa mga ito ay ginamit upang kunin si Zachary Researcher, ngunit iyon ay isang decent chunk pa rin ng pagbabago to use to take in other salary. Mayroon din silang exactly 12 million of their non-taxpayer mid-level exception open na mag-e-expire sa katapusan ng season. Iyon ay hindi maaaring isang aksidente at ito ay nagpapahintulot sa Mavericks na maging agresibo in finding bad salaries to take on to add draft capital.